Hi Leo, welcome. This is your reading. Be open-minded, hindi halos lahat makaresonate. Pindihin niyo na lamang and thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga bumabalik. Welcome po tayo. Give me the message for Leo. Ano yung mensahe para sa'yo? Give me the message for Leo. Yan, gusto nitong kumawala. Meron ditong Four of Cups. Give me the message for Leo, please. Meron dito na King of Swords. Give me the message. Okay. Meron ditong Page of Pentacles. And King of Cups. Okay. Give me the message for Leo, please. Then King of Cups. Nine of Cups, sorry. Give me the message for Leo, please. Ten of Wands. Meron ditong Knight of Pentacles. Okay. Leo, na-feel ko, no? Ikaw yung tipo ng tao na hindi madaling matukso. Okay. Kumbaga, no, kahit anong ilahad sa'yo or kung ano man yung ibalandra sa'yo, no, hindi ka madaling maakit sa mga material na bagay or pwede rin sabihin na hindi ka madaling maakit sa kahit sino man, ano. Kumbaga, kung ikaw ay nasa isang relasyon, ikaw yung tipo ng tao na tapat, sobrang tapat. Kasi nakikitaan ko dito na ikaw ay may pagka-stick to one. Kapag nagmahal ka, talagang todo, yun at yun lamang. Dun ka lang umiikot. Ito lang yung nararamdaman ko, Leo, ha. Pasensya na kung may narinig kayong tahol ng aso. Sa kapitbahay lang yan, okay? Start na ako. Nafe-feel ko din dito, ano, nakikitaan ko dito na meron kang masaya at maayos na pamilya. Kumbaga, no, nafe-feel ko din dito sa Ten of Wands, magiging maayos, magaan, maraming blessing na parating sa'yo. Ito na nararamdaman ko. Kumbaga, no, nafe-feel ko dito na marami kang responsibilidad. Kapag ikaw ay nagtatrabaho, talagang puspusan dahil meron ka ditong pinaghuhugutan. Kumbaga, no, pinaghuhugutan ng lakas mo ang iyong pamilya, ang iyong mga anak, or ang iyong mga mahal sa buhay. Ito lang nakikita ko sa Ten of Wands. Pero ganun pa man, ano, nakikitaan ko rin dito na meron ditong magbubuntis, okay? Meron bagong isisilang. Then, meron rin ako nakikita dito sa Four of Cups. Nakikita ko rito na nagkakaroon dito ng transformation o malaking pagbabagong magaganap sa buhay mo, or pwede rin sabihin na lumalawak ang pananaw mo sa buhay. Ito lang yung nafe-feel ko. Then, nakikita ko rin dito na sa Page of Pentacles, magiging maganda ang maaluman ng pamumuhay mo. Kumbaga, no, nakikita ko dito na yung kikitain ay sobra, hindi lang basta sa pambibig lamang. Kumbaga, no, makakapag-save ka ng kahit papaano. Ito lang yung nararamdaman ko sa Page of Pentacles reverse. Then, sa King of Cups and sa King of Swords, nafe-feel ko dito na meron dalawang tao sa buhay mo, hindi halos lahat. Ito lang yung nafe-feel ko. Meron ditong dalawang taong papasok sa buhay mo, or pwede rin sabihin na iti energy mo, okay? Kumbaga, ano, nakikitaan ko rito na meron ditong tao na sa King of Swords na kung saan, ano, nagitong matapang, matatag, nagigitong matalino. Kumbaga, ano, marami na tong natuklasan, marami na tong nalalaman, marami tong karunungan na kung saan kaya niyang i-share yung mga nalalaman niya sa iba. Ito lang na-feel ko. Then, nakikitaan ko rin dito sa tao na ito, kung ikaw man ito, ano, yung energy mo dito, yung tipo na kaya ka naging matatag sa panahon ngayon dahil sa mga pinanghugutan mo. Okay? Ito na yung nararamdaman ko. Then, nakikita ko rito na marami kang nalalaman, karunungan. And then, nakikita ko rin dito na nagiging kang matatag. Sa bawat hakbang na ginagawa mo o sa mga bawat experience na naranasan mo, pinatatag ka ng panahon. Then, na-feel ko din dito na
meron kang inaaral or meron kang tinutuklas, okay? Ito lang nakikita ko. Pero ganun pa man, hindi ka basta-basta nagtitiwala sa tao. Kumbaga, ikaw yung tipo ng tao na masinop, talagang strict at disiplinado. Ito lang yung nararamdaman ko. Meron kang limitasyon sa iyong sarili, hindi ka basta-basta nagtitiwala, or kung ikaw man ay may asawa, hindi ka basta-basta madaling matukso nino man. Kumbaga, hindi ka madaling maakit or malandi nino man. Yun lang yung nakikita ko kasi tapat ka dito. Then dito sa King of Cups, nafe-feel ko dito na meron, kung ikaw man ay isang single, dalawang tao yung parating sa'yo. Nafe-feel ko dito si King of Cups, meron na to sa buhay, or pwede rin sabihin na itong tao na ito, ikaw din mismo, okay, yung energy mo. Hindi halos lahat makaresonate, pero ito lang nakikita ko. Meron dito ang King of Cups na kung saan magiging siyang maayos, magiging stable yung pamumuhay niya, masaya siya, okay? Then, nafe-feel ko din dito, yung tipo ng mukha mo, yung tipo na hindi akalain ng ibang tao na meron kang pusong bata. Ganun. Kasi, ang mga katuklas lang yung totoo mong ugali ay yung talagang super close mo. Hindi nila malalaman na may ganun kang pag-uugali. Okay? Ito lang yung nararamdaman ko. Then, nafe-feel ko din dito na matalino ka, okay? Marami kang nalampasan. Ito lang yung nararamdaman ko. May pag-apaw Kumbaga, klaro ka mag-isip. Then, malinaw ka din magdiskarte, okay? Magpasya, okay, or humatol. Ito lang yung nararamdaman ko. Napakadisiplinado at nakikitaan ko din dito na stable yung pamumuhay mo, okay? Tingnan pa natin kung ano pa yung parating or kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Kasi nakikitaan ko dito ay halos ugali mo, okay? Ito lang yung nakikita ko. Na kung saan nagiging maayos ka, hindi ka madaling mautakan, matukso, at yun ay magandang halimbawa, okay? Kasi once na hindi ka madaling matukso, mas maraming blessing yung parating sa'yo, kasi dun pa lamang sa test na yun, nalampasan mo yun. Ito lang yung nararamdaman ko, kasi napaka-loyal mo dito, okay? Merong pagbubuntis akong nakikita. Tingnan pa natin. Then, nafe-feel ko din dito, merong pagbabagong magaganap sa'yo. Kung ikaw man ay nakaramdam ng kasawian sa pag-ibig, yung iba sa inyo, meron ditong transformation na mangyayari sa'yo. Okay? Ito na nafe-feel ko. Merong healing or makaka-move on ka sa sitwasyon. Tingnan pa natin. Give me more information. Ano pa yung mensahe para sa'yo? Meron ditong Hierophant. Nafe-feel ko dito sa Hierophant, ikaw yung tipo ng tao na more on tradition, kumbaga, hindi ka madaling matukso. Tuloy nararamdaman ko. Kasi may pagka-religyoso ka or may pagka-spiritual. Ganon. Yung pagka-divine, okay? Ito yung nararamdaman ko. Then, sa Page of Sword, nafe-feel ko dito, payo lang dito sa Page of Sword and sa Eight of Sword. Bibigyan lang kita ng payo about dito, Kasi nakikitaan ko dito sa Eight of Sword and Page of Sword. Kumbaga, meron ditong tao na pinanghihinaan ng kalooban. Kumbaga, natrap siya sa sitwasyon. Then, nakikitaan ko din dito na nagiging malabo sa kanya yung sitwasyon or yung connection. Pero ganun pa man, nafe-feel ko dito, payo sa'yo, hanapin mo kung alin yung mapapagaan ka or kung saan ka mapapabuti. Then, nafe-feel ko din dito, na kung ikaw man ay nahihirapan na sa sitwasyon, ito na yung oras para i-let go mo na yung mga bagay-bagay na hindi na makakabuti para sa yung sitwasyon. Ito na yung nakikita ko. Kasi nakikitaan ko dito na nahihirapan ka, natrap ka, or pwede rin sabihin, ikaw mismo yung nagse-self-sabotage sa'yo. Kumbaga, pakawalan mo na yung mga negative thoughts or negative na isipan na kung saan kumukulong sa sitwasyon mo. Ito na yung panahon para palayain mo na yung sarili mo dahil meron ako nakikita ditong magandang naghihintay sa'yo. Okay? Ganun pa man, tingnan pa natin kung ano pa yung mga mensahe para sa'yo. Give me the message for Leo. Ano yung mensahe para sa'yo? Meron ditong dalawa. So, speak your world into being. Kumbaga, nakikitaan ko dito, payo dito, sa
Eight of Swords and Page of Swords reverse. Kung ikaw man ay pinanghihinaan ng loob, kumbaga kailangan mo dito ng transformation o pagbabago sa iyong sarili. Gawin mong stepping stone yung panghina ng loob mo para maging malakas ang loob. Yung kumbaga i-reverse mo siya. Kumbaga kung halimbawa nahihirapan ka na sa sitwasyon at hindi mo na kontrolado yung sitwasyon, huwag ka na masyadong magpakontrol. Kumbaga sumabay ka na lang sa agos ng buhay. Ito na yung nakikita ko. Kasi nakikita ko dito na merong healing na magaganap sa'yo. Then nafe-feel ko din dito na meron ditong pagbabago na kung saan mababago mo yung sarili mo. Ito lang nakikita ko sa first quarter moon in Gemini. Then full moon in Capricorn. Take a reality check. Kumbaga i-check mo mabuti. Kumbaga maging makabuluhan, ganyan. Nafe-feel ko dito sa full moon in Capricorn, once na chine-check mo yung sarili mo or kung nagmumuni-muni ka, kumbaga binabalanse-balanse mo na yung mga nangyayari sa'yo, doon na papasok yung positibo. Kaya sinasabihan ka dito na kailangan mong maging focus. Magkaroon ka ng focus sa iyong sarili, magkaroon ka ng self-love, okay? Alagaan mo yung sarili mo. Nang sa ganun once na nakikita mo yung halaga mo, dyan napapasok yung maraming oportunidad na ibibigay sa'yo, okay? Kasi once na nag-iisip ka din ng mga negative, yan yung ma-attract mo Kaya mainam pakawalan mo yung mga mabibigat ng problema na hindi mo na kayang hawakan pa. Kumbaga, let go mo na siya. Okay, ito na yung nararamdaman ko. Tingnan pa natin, give me more information. Okay, go wild. Kumbaga huwag kang matakot na sumugal or huwag kang matakot na magbukas ng panibagong pintuan o panibagong pagsubok, Kumbaga kung hindi ka sanay sa mga bagay-bagay, try mong sumubok ng mga bagong hobby na kung saan magbibigay ng kalibangan para sa iyong sarili. Then, New Moon in Taurus. Nakikita ko dito sa New Moon in Taurus, dun mo makikita yung halaga mo, okay? Once na nagkakaroon ka na ng routine or pagbabago or mga ganap sa buhay mo, dun mo na makikita yung halaga mo once na minamahal mo na yung sarili mo. Okay? Ito lang po yung mensahe para sa'yo. Thank you for watching and love and peace. Thank you for watching Glow and Peace.